Good day, Bulsuans! They say that every great fire starts with a single flicker, and every grand achievement begins with a tiny glimmer of hope. Today, we are here to ignite that flame, that alap of inspiration. Welcome to Spark, the Bulsu Licensure Talk Show. presented by the Office of the Licensure, Certifications, and Professional Development. We are your hosts, Althea Santos, And Ring Clarence Tio Costa. and we are here to help you find that spark you need to power through your own licensure journey. For today's episode, our pilot episode. We aren't just talking about passing, we are talking about excellence. And we are joined by someone who didn't just survive the engineering boards, but truly electrified the results. Let's welcome our guest, an engineering top-notcher and a proud product of Bulacan State University, Engineer John R.V. Marasigan. Hello po, good morning. Morning po, Engineer. Hello, sir. Ayan, hello po. Morning. Po sa inyo. So first of all, sir, thank you for joining us. So may we ask, kamusta naman po ang isang top-notcher? How are you right now? Kamusta po ang pakiramdam? Kamusta po ang buhay? And kamusta po so far overall the life? Well, first of all, thank you din po sa pag-invite sa akin, no. Actually, madami na po akong nabigyan din ng inspirational talk. And ayan, since after ng board exam, after ma-release yung results na nag-top notcher nga, madaming engagement. So, hindi pa talaga siya nagsisink in sa akin masyado. Pero, ayun, yung feeling until now, unbelievable talaga. Amazing. Hindi talaga ako pinipaniwala. Ayun. So talagang parang partner ako man yun, nararamdaman ko yung pakiramdam niyo, sir, na parang Siyempre. kahit di ako naging top-notcher, yung pag-aantay, wala nung mga panahon na sa website, kada load mo, di ba? Parang 99% today, 99 pa rin kinabukasan. Pero So, syempre, pakiramdam. sobrang surreal nung pakiramdam na yun. Kaya makikita nga natin all smiles pa rin ngayon sa engineer. At damang-dama natin yung pagiging happy niya. Kasi syempre nga naman, iba ang maging top-notcher ng engineering pa. Tama, Ibang syempre. level yun, syempre. Pero, bago tayo dumako dun sa kanyang pagiging top-notcher talaga, tingnan muna natin yung buhay kolehiyo ni Sir. So, Ni relapse engineer. moments muna Relapse tayo. moment muna. Wala pang 10 p.m. Tama. Pero mag-relapse playlist muna tayo ng bahagya. Medyo backtrack lang po tayo ng context. Yes. So, tignan natin. So, where did all things started pala for engineer? Diba? Paano ba nagsimula yung mga bagay sa kanyang buhay? And lahat naman tayo, we all go back to our roots. So, let's Yes. go to the roots of Engineer John R.V. Mag-uungkatan ng past Past. ang mangyayari po ngayon. So, before pa engineer, no, before po kayo maging top-notcher, what kind of student po ba you were as a bulsuan? Ikaw po ba yung type ng student na talagang tutok mag-aral, na talagang vision ng maging top-notcher? Or were you like a student po na cool lang, chillax lang, nag-aaral, pero at kinakaya? Ano po bang uri kayo ng isang bulsuan o isang estudyante noong nag-aaral pa po kayo sa ating universidad? Well, nung college, sa first year, pandemic baby kasi ako. Kasama ako sa pandemic babies. So, yung first year ko, online siya. So, online setup, pandemic. So, isa ako dun sa students na join ng Meet. Tapos higa na ulit, no? May one time pa, naalala ko may one time nakahiga ako na open cam pa ako. So, buti hindi napansin nung professor, no? So, nung first year, I was just running on survival instincts pa. So, makapasa lang, ganon. And then, pagdating ng second year, yun yung madugo. Kasi, shifting na, nagsishift na unti-unti from online to face-to-face. Yung first sem nun, alam ko yung first sem nun, online yung discussion, then face-to-face yung quizzes. And then second sem, naging full face-to-face na, parang ganon. So, yun yung madugo. Kasi mula sa online na medyo maluwag, pagdating sa second year, ayun, so medyo humigpit na. No?
So, yung survival instinct ko nung first year, di na siya pwede nung second year. So, yung second year actually, yun yung first time na nakakuha ako ng press. Muntik pang bumagsak, naipasa ko lang sa removal exam or replacement exam, basta yun. So, naisalba ko lang. So, yun yung kumbaga naging turning point sa akin. Mula nun, medyo nag-aral na ng mabuti. So, yung second year ng second sem, yun yung nag-start na akong mapansin ng instructors. And then, pinapasali na ako nun sa Quizzers Club, which is, dun kasali yung mga magre-represent sa school sa quiz bowls, inter-school competitions. And then, third year, first sem, dun naman yung first and last Dean's Lister ko. And then fourth year, sa fourth year, doon ako sumali ng yung sinasabi nga na Quizzers Club. And then nanalo ako ng regionals na competition, nag-champion. And then, after fourth year, actually, no fourth year, dapat President's Lister, pero nadali ako na isang subject, nagkaroon ako na isang 2.5. So, So, all in all, hindi naman ako nag-start na sobrang galing na student. So, nag-grow into it lang din talaga. And kahit ngayon na sobrang galing pa rin, kahit nung naging above the class na ako, may times pa rin naman na nagkakamali, may times pa rin na may mga nababagsak na quizzes. Sabi ko nga, President's Lister dapat pero nagkaroon ng 2.5. So, nakaranas pa rin naman ng mga downfall here and there somehow. Pero ayun, to end, nung nag-graduate ako, so I ended up best in specialization ng batch namin. So, ayun. Ayun, makikita talaga natin na hindi naman smooth sailing talaga yung process. May mga struggling moments talaga tayo na hindi talaga siya maiiwasan. And those struggling moments, yung mga mistakes na nakocommit natin or yung mga pagkukulang na hindi natin nagagawa, hindi siya dapat mag-define. Kagaya ng ginawa ni Engineer Marasigan, hindi niya hinayaan yun na mag-define ng entirety ng journey niya. Kumbaga, it is just a part of it na panghuhugutan niya lagi ng inspirasyon para bumawi ng bumawi. This partner, dahil nabanggit mo na yung journey ni Engineer RV ay hindi nga smoothie, there's a quote that comes to my mind na lagi ko naririnig sa isa kong professor. So, ang sabi niya, at nilalagay niya talaga sa mga exams namin, that smooth sea never made a skilled sailor. So, ang isang smooth na sea, hindi mo hindi ka magiging skilled sailor kapag hindi ka nakaranas ng mga hardships sa buhay, struggles, obstacles, na talagang part naman. At yun kasi nagsishape sa atin, partner. Doon ka natututo eh. Parang yung biggest lesson ng life natin is the experience itself. Yes. So, kailangan mo munang bumaba para tumaas. Sa mga parang ganun eh. Kung i-connect natin sa math, ano ba? Ay! Parang kailangan mo na... relationship niyan, kapag ka may struggle ka, anong nangyayari? Parang kailangan mo ng dahil saan ba pwedeng i-relate siya? Sa angle of, kailangan mapunta ka muna sa angle of depression bago ka mapunta sa angle of elevation. Grabe naman ang mga mathematical terms dito. Di ba? Parang tuwan-tuwa siya mag-compute ng angle of elevation. Kasi sa smile ni Sir Reo. Mukhang nakuha niya yung timpla na gano'n Diba? Ayan. Pero dahil nga nabanggit yan ni Sir, nabanggit mo pala yung mga angle-angle na ganyan, mga ganyan-ganyan. Nabalitaan ko kasi, hindi lang pala math ang hilig ni Sir. Ooh. Ang sabi, nung source... Ayun sa source natin. Source Togon? Hindi. Ayon sa source natin, gamer daw si Sir. Totoo ba yun, Sir? Totoo po ba yun, Sir? I-verify po muna natin ang facts. Konti lang. Hindi lang. Okay. Pero parang bumubuhat ng 4, bumubuhat ng 5 yata si Sir. At dahil gamer si Sir, magpapalaro tayo ngayon. Siyempre naman, kailangan natin ng pampasigla muna. Okay. Dahil parang kailangan nating pasayahin muna ang isa't isa. At meron tayong laro na bagong-bago. Hindi pa nagagamit. Hindi pa. Ngayon lang po napag-isipan. Kumbaga, mathematically, geographically, astronomically, geologically, na pinag-isipan talaga. Grabe. Ganon siya pinag-isipan at kabago. At ano ba yung laro natin na yun, partner, ngayong araw? Ang laro natin ay 1, 2, 3, Bring Bring me. Me! Grabe.
Ngayon mo lang, sir, ngayon nyo lang po ba narinig yung Bring Me? Tama po ba? Opo. Bago siya, bago. Bago, diba? Walang makakaisip, tayo lang. Kahit yung top notcher, Oo, di ba? Top notcher na yan. Ayun. Pero syempre, para medyo ididikit natin dun sa ating title na Spark, ang gagawin natin ngayon, okay, title natin sa ating activity ay Bring Me Your Journey. Papakilala ni Sir ang kanyang journey sa kanyang licensure examination sa pamamagitan ng mga bagay na ipapadala natin sa kanya. So, should we start na po, Sir? Are you ready? Are the mechanics clear? So, anything Okay, that you ready. wanted to grab, opo, Ayan. na magre-represent sa mga sa mga tanong po namin ngayong araw, pwede niyo po siyang kunin. At bibigyan po namin kayo ng 2 seconds. Grabe. hindi, Grabe, 2 seconds. Para mas mahirap pa yun sa words ni Sir. hindi 2 seconds. Bibigyan po namin kayo ng enough time to get something na gusto niyo pong ipakita or kung ano man po yung gusto niyong bagay na i-relate doon sa mga... Mga 3 years. Okay, so should we start? Okay, sige. So for our first prompt po, Sir, bring me una-unahang makapagbigay. Hindi, wala siyang kalaban. Hindi, ganun talaga yun. Kunwari may kalaban si Sir. Para competitive. Okay, bring me una-unahan makapagdala sa akin ng something that would represent your preparation journey sa inyo pong licensure examination. And pwede siya siguro na halimbawa, lapis ba na ginamit niya? Notebook na pinag-reviewhan ni Sir? Editing, no? Sabi mo nga, pera? Oo. Pera, kasi parang kailangan ng pamasahe papunta dun sa pag-e-examan. Diba? Parang, ano yung bagay na parang pag nakita mo, ay journey at preparation journey ko. Ayan. So, habang naghahanap sa 1, 2, hindi pa rin. Hindi, parang may hinahanap na si Sir. Naghahanap siya. Actually, ito na. Katabi ko Ayun. ko dito na. Mabilis. Bilis. So, actually madami kong gusto kunin. Yung, for example, yung mga review books ko, kaso nasa kabilang room kasi, no? Madami yan, medyo madami. By the way, ito yung nabanggit niya kanina yung lapis. So, ito yung mga gamit kong lapis ng review. Yan. Ang liit na niya. So, compare mo sa, ito yung normal size, no? Ayan, ang liit na niya. Yan. Mga nagdaan na ng madugong laban. Yan. So, ito naman yung calcio ko gamit sa board exam. Ayan. Pero kung may magre-represent sa journey ko talaga, ito. Ayan. So, ang tag sa kanya is Saint Benedict Medal. Ayan. So, Roman Catholic po ako and also deeply religious din. So, galing din sa religious family. And then, lumaki din na deeply religious nga. So, sa Kristan ako dati and then nag-serve din na social media team nung simbahan. Ayun. So, ito, lagi ko siyang dala-dala. Ayan. Oh. So, lagi ko siyang dala-dala sa review ko. So, actually, nung nag-move in, may dala din akong rosary nun. Ito. Nasa bag ko din, I think. Na-keep niya talaga yung... Para tayo nag-bag raid. Diba? Ayun, may dala din akong rosary. So, actually, nung nag-move in, may dala din akong crucifix nun. Sinabit ko lang sa tapat ng bed ko, yung makikita ko talaga. Ayun, so deeply religious ako kasi kung ito kasi yun talaga yung pinaka nakatulong sa akin, I think. Kasi pag yung nag-aim ako ng top notcher. So yung top notcher kasi nung pinangarap ko yun, alam ko na sobrang bigat. And nung nagre-review na ako, sobrang bigat talaga. And ito yung nag-tip sa akin. So for example, kapag napapagod na ako, nabibigatan na ako, yung magbre-break na ako under pressure. So nasa verge na ako ng breaking under pressure. So magpapahinga muna ako, magdadasal, magsisimba, ganun. So yun talaga yung isa sa pinaka nakatulong sa akin na hindi ako mag-fall apart dun sa pressure. Ayun. Ayun, kumbaga doon sa binanggit natin kanina na hindi nga smooth sailing yung process, kumbaga ang naging anchor ni engineer ay yung kanyang faith. Diba? Kasi nga naman, kailangan mo na magstay grounded sa dinami-dami ng kailangan mong reviewin at sa dinami-rami ng kailangan mong kaharapin. Kasi ang licensure journey, hindi lang naman siya about sa pag-review. Struggle talaga siya ng pagsasabay-sabay ng mga gawain. And nakita natin na yung anchor ni engineer ay talaga ang kanyang faith in God. Tsaka iba din partner yung factors ng beliefs ng isang tao. So we all have our different beliefs, sino ang ating minamahal na Diyos or anything. So walang
it's something that will contribute to you as a person eh. Bukod sa mga pinagdadaanan mo, parang lagi mo iniisip na there's another person pa na malalapitan mo, mahihingan mo ng gabay. And si Sir, in this case, si Lord ay talagang hiningan niya ng gabay because of his very religious life. And then, parang sabi nga ni Sir is galing siya sa religious family. So, dahil kinalakihan niya and everything, parang it's a part of his life. Well, most of us naman talaga is part ng life si Lord. So, yun, parang grabe ang prep journey. Kumbaga, kompleto partner eh. Mula sa lapis na kinip ni Sir. Sir, matanong ko lang po, di ba lumit siya ng ganyan? Up until now, you still use it? Ay, ngayon, hindi ko na siya nagagamit after nung board exam. Di na ulit ako nag-compute eh. So, board siya, ganun siya kaliit. Sa board exam. Sa board exam, iba yung gamit kong lapis. Bago Ay, naman yung gamit kong lapis. Pero kumbaga, it's something that you keep lang din po for Pero kasi, ako kasi partner, minsan yung lapis, pagka syempre, nawala na dahil hindi pa din naman tayo on his part. Pag nawala na, natatabi na, siya talaga yung maliit na di ba? Nasa kanya. Kasi ang mali ko sa lapis ay nakakagat ko yung pambura kapag wala na. Kaya, Wala na masagot? pag wala na masagot, kaya kadalasan kapag talagang nakapitpit na yun sa pambura na part, nagpapalit na talaga ako ng lapis. Pero siguro yung lapis din na yun para metaphor din siya, di ba? Na paunti-unti, paiti ng paikli, lumalapit na si engineer dun sa talagang goal niya. At talagang every part, parang kailangan na sharpen ka. It's either may nababawas sa'yo, tapos yung tasan ng lapis, di ba humahaba, mentras na tinatasahan. So may nababawas sa lapis, pero may humahaba. May nadadagdag at may nababawas sa ating mga... And speaking sa bawas, syempre, kapag naman nagtatasa ka, may nababawas, merong mga struggles talaga na pinagdaraanan. Meron mga challenges na kailangang harapin. So, ngayon po, sa ating pangalawang prompt, engineer, nandyan pa po ba kayo? Nandyan pa po ba ang mga gamit ninyo? Sige po. Alam po natin na may mga challenges po kayo and I hope po ay ma-share nyo po sa amin ngayon. Pero bring me something, una-unahan makapagdala sa akin o sa amin ng something na nakatulong sa inyo para po makakope kayo sa mga challenges na kinaharap niyo. Ayan. At kaya yun, kain ba yan? Kasi ako talaga ice cream ang panama ko dyan. Feeling ko cellphone kasi gamer itong si Hindi. Baka nag-ML siya. Pag di ba? Parang nakatulong. Di ba? Stress reliever. So, those things are good na din. Pero parang mas stress natin si Sir ngayon sa paghanap niya ngayon. Oo nga parang sabi niya, tama ba itong pinasok ko? Right? Well, ito. Ayan. Mabilis. Okay. Minahanap. Well, nabanggit niya nga yung paglalaro. Actually, nung nagre-review ako, naglalaro pa rin ako ng controlled ba? Yung my time lang. Isa yun sa mga nakakope sa akin. Pero nung palapit na yung board exam, yun talaga yung pinakamabigat. Dahil nga, sabi ko nga, may pangarap ako. And then yung grabe talaga yung pressure nung ini-aim ko. And isa sa mga ito talaga yung mga sandigan ko. Ayan. Mga kaibigan ko yan. Gusto ko din kunin yung picture namin ng girlfriend ko kaso nasa kabilang room din. So, ito na lang. Sila na lang mag-represent. Ay, nawawala. Basta ayun, may picture ako ng kaibigan ko. Kasi yung board exam, lalo sa mga magte-take ng board exam, ang hirap mag-review ng mag-isa ka lang. Kailangan mababaliw ka na wala kang kwekwentuhan ng struggles, nakakabaliw. So ako nung malapit na yung board exam, sinubukan ko na isarilihin ko lang yung i-keep ko sa sarili ko yung struggle. Sinusubukan ko na as much as possible sa akin lang muna. Pero talaga pilit ka talagang i-break nung pressure So naalala ko may one time na bigat na ako. Lang ako sa kanila, nag IG story lang ako ng yung close friends ba. Nagkwento ako doon, nag-type lang ako ng nag-type, nagrant lang ako ng nagrant.
Tapos nasa close friends, ayun, yung mga kaibigan kong malalapit. Ayun. Tapos lagi din ako nagkikwento sa kanila. And sila din, may mga kaibigan din ako na nag-take ng board exam. Lagi din kaming nagagaslightan ba kami? Nagagaslightan kami for example, pag nahihirapan mag-solve ng problem, kumbaga hanap lang kami ng mga reasons ba namin bakit nahihirapan, ganito. Tapos ultimately, sasabihin lang namin sa isa't isa, kaya yan pagdating sa board exam, something like that. Basta yung mga tayo sa college natin, magaling tayo mag-gaslight din tayo sa isa't isa eh. Mapapasa tayo, ganito ganyan. Mag-a-adjust yan si sir ng grade, ganito ganyan. Pero ultimately, yung mga ganong moments talaga, yun yung nag-aano sa atin eh, nagpapalakas ng loob sa atin eh. And ako, itong mga kaibigan ko, sabi ko nga sa kanila nung naging top notcher ako, sabi ko sa kanila, ako kasi mababa yung self-confidence ko. Tapos sila, yung mga kaibigan ko, sila yung naging mas confident pa sila sa akin. Sabi nila sa akin, magtatap ka. Di lang natin alam kung anong place pero sigurado na kami magtatap ka. So very thankful ako sa kanila. And also sa girlfriend ko, siya lagi yung bagay yung mga kaibigan ko. Yung girlfriend ko talaga yung sumasalo nung araw-araw. Lagi ako nagkakwento sa kanya nung mga struggle ko. So ayun, very thankful ako sa mga tao na nakapaligid sa akin and also sa family ko. Yan talaga, yung mga tao talaga na nasa paligid mo, yung support system mo. Yun talaga yung sabi ko may faith ako, pero ayun, crucial part din yan ng journey, yung mga tao na nakapaligid sa akin. So, grabe. Parang partner, no? It's a whole pack of preparation. Parang you prepare mentally and you prepare emotionally. So, nung binanggit ni Sir nung una na yung friends niya nga is one people na parang nakahelp sa kanya nung kanyang preparation. Parang yung song goes to my mind na that's what friends are for. Yes. Diba? In those line na, in good times, in bad times, I'll be on your side forever. Kumanta siya. Parang, kumanta siya. Pero hindi, kumaga, another side of thinking. It's true na friends are really people na you can depend on. And may bonus si Sir sa buhay. He has the love of his life. So, iba rin kasi talaga yung meron kang partner na anytime is masasandalan mo, partner. Di ba? Katulad mo, masasandalan ka ba anytime? Meron naman. Ayan. Pero makikita talaga natin na napakahalaga ng support system, no environment. Kasi it will really shape your mind, your emotions, para mas maging prepared ka talaga. At kung babalikan natin yung pa-metaphor natin kanina, diba? Kung yung journey niya ay parang isang sea sailing at ang anchor niya yung faith in God, yung mga kasama niya naman doon sa paglalayag ay yung mga kaibigan niya at yung girlfriend niya. Kasi nga naman yung paglalayag, it would be a daunting task kapag ka isa lang yung nagsisail. Pero kapag ka may mga kasama ka sa paglalayag mo, mas napapadali, mas napapagaan. And talagang ramdam ko yung pagiging grateful ni Sir doon sa kanyang circle of friends and sa kanyang love of his life nga naman na nakatulong talaga sa kanyang journey. And now po, Sir, any message, tama ba? Any message or any practical tip na you could give tips po? With S? Kasi most likely you have your tips na effective sa'yo na sa tingin nyo po ay magiging effective sa mga kapwa natin bosuan that will take their licensure journey in the future. Kagaya natin dalawa. Oo. Ano po ba ang mabibigay nyo po talagang Hinig po talaga bonus kami, tip di for ba? us? Okay. So, yung ibang licensure exam kasi hindi ko alam yung system, no? Pero in general, ito yung lagi kong sinasabi. Ako kasi personally, nung nagre-review ako, wala akong strategy, wala akong study habit. Di ko kaya mag-stick sa ganun. Wala akong discipline. Pero ito yung lagi ko sinasabi sa mga junior namin, yung mga magte-take ng board exam ngayon na graduating students ng civil engineering. Ito yung lagi ko sinasabi. Ang sinasabi ko sa kanila, just show up every day. No, for example, sa review, mahirap yung topic,
mahirap yung topic na i-discuss ngayon. Tapos, madami ka pang backlogs, ganto. Pumasa ka pa rin, show up pa rin. For example, yung exam, mahirap yung exam. Di ka pa nakakapag-review. I-take mo pa rin. No? So, ganito kasi yan. Ganito yung view ko dyan. After nung board exam, doon ko na-realize. No? So, what separates, madami kasing magagaling na nagte-take ng board exam. Pero what separates yung mga top-notcher candidates from the others is yung resilience. Yung madali kasi na madaling sabihin na kaya ko to kapag madali yung hinaharap mo ng mga na struggle. Pero kapag yung nahihirapan ka na, nabibigatan ka na, doon talaga magkakaalaman. Doon malalaman kung kaya mo pang sabihin, kung kaya mo pang tumuloy sa journey. No? So, for example, sa amin, yung board exam namin, 2 days yun. So, meron sa review center, meron kaming mock boards. So, yung mock boards, 2 days din. So, day 1, punong-puno yung room. Punong-puno na examinees yung room. 2 room yon, punong-puno. And then, pagdating ng day 2, nangalahati yung mga nagte-take ng exam. So, that goes to show, no? Hindi lahat kayang pagdaanan yung struggle. Hindi lahat ay motivated enough or inspired enough para magpatuloy din sa journey. Possible yung mga iba na hindi na pumasok nung day 2. Possible siguro inisip nila hindi pa sila ready, ganyan. Pero ito naman ang sasabihin ko. Never ka magiging fully ready. Kahit kami na nag-i-aim for top-notcher, kahit kami, bago kami mag-board exam, nakakaranas kami ng doubts. And lahat tayo, pag mag-take kayo ng board exam, makakaranas kayo ng doubts. Ready na ba ako? Na-master ko na ba yung mga topics? Paano to, nakakalimutan ko pa yung mga formula, ganito, ganyan. So, pero realize, no, never ka talaga magiging fully ready. You just have to take the courage na magpatuloy kahit hindi ka ready. Sabi nga, you are scared, pero sabi nga, do it scared. Ayun, do it scared, no? So, kahit hindi ka ready, kahit hindi ka naka-review, kahit hindi maganda yung review mo, ganto ganyan, magpatuloy ka lang na magpatuloy. For example, kapag nagre-review na kayo tapos may weekly exam, sa exam hindi ka nakakuha ng matataas na scores or kahit maibagsak mo yan lahat, yung mga weekly exam, hindi naman yan yung magde-decide kung pasado ka or hindi. Ang magde-decide ay yung board exam, no? So, all in all, ang advice ko talaga sa mga students, kasi yung pen and paper preparation natin sa board exam, kalahati lang yun ng preparation. The other half is yung emotional preparedness and mental preparedness, no? Yung emotional battle, kasing bigat lang yan. Emotional battle, yung mental battle, kasing bigat lang yan nung pen and paper battle natin sa board exam, no? So, just stay resilient, stay persistent, palakasin lang yung endurance nyo, no? So don't lose hope, just continue showing up, no? Kahit hindi nagre-reflect sa results ng weekly exam, kahit hindi nagre-reflect sa results ng mock boards, kahit feeling mo hindi ka umaangat, kahit feeling mo kahit feeling mo hindi ka nag-grow, kahit feeling mo hindi ka nag-i-improve, well, hindi mo talaga mafe-feel yon kasi you keep raising the bar, no? So, kasabay kasi you keep raising the bar, so hindi mo talaga mapapansin yung pag-improve mo. Pero promise, just continue showing up, just continue the hard work. Huwag kayo makikinig sa mga bumubulong sa inyo na demonyo sa tenga nyo na hindi pa kayo ready, hindi nyo pa kaya. Huwag kayo makikinig. Just continue showing up. And your preparation will not betray you. Worth it yan pagdating ng board exam.
Ayun, grabe yun. Grabe, sobrang Talagang dami. inspiring talaga. Talaga. Pero yung pinaka-tumatak sa akin, pares po kasi tayo, sir, ng mantra sa buhay, and do it scared. Kasi ang lagi kong iniisip ay take the risk or lose the chance. Kumbaga, kung hindi ngayon, kailan ako? Kailan ko siya susubukan? Okay na sa akin na mag-fail ng maraming beses as long as I've tried. Kasi yun ang mahalaga, yung wala kang what if pagkatapos. So, prepare ka nga naman sa board exam journey mo, mag-prepare ka na mag-prepare mentally, physically, emotionally. Kasi holistically dapat nagpe-prepare talaga. And then, kayanin. Kasi alam naman natin na meron tayong mga skill set na meron tayong support system, meron tayong faith in God, and lahat yun yung magiging anchor talaga natin sa pag-take ng journey natin na yes, takot tayo, pero hindi tayo papapigil sa takot. At kagaya ni Engineer Marasigan, sana parati nating panghawakan yung courage na yun to continue showing up. Ay, kasi continue showing up talaga sa mga laban na kakaharapin natin sa buhay. So, isa na lang din siguro, another thing na tumatak din sa sinabi ni Engineer Marasigan is yung parang I've had a fair share of struggle. So, lahat naman yun talagang part ng pagiging, kung ano man yung journey na tatahakin mo, you'll have to, kumbaga sa i-compare mo sa pagmamaneho mo sa daan, talagang may bumps eh. Yes. And you can't escape them. But what you can do is to face them gracefully. Dahil holistically nagre-ready ka sa sarili mo, harapin mo kung ano yung dapat mong harapin, and preparation will never betray. Tama. Diba? Grabe, pagka talaga nag-prepare ka, it will have a fruit in the end. Parang ano lang yan, nag-alaga ka ng halaman, diniligan mo, pinaarawan mo, ilalagaan mo. At the end of the day, you'll see a growing plant. Maraming leaves, maraming kung ano man yung bunga nito, magbubunga. At katulad nga ng ginawa ni Engineer Marasigan, talagang with all the things na ginawa niya, araw na nagsilbi yung support system niya, yung pagtatanim niya, which is yung initiative niya, na iniisip niya na yung mindset niya, magta-top notcher ako, yung ganon, kumbaga kompleto with all the factors and even the environment itself. And at the end of the day, ayan siya, it's a growing plant na nakikita natin, and siya ang naging silbi na parang nagkaroon siya ng pagiging isang successful top notcher stone. Yes. Diba? Grabe yun. Grabe naman talaga. Iba din talaga yung naging preparation ni engineer. Kumbaga, sa engineering, di ba, may plan sila. Meron silang blueprint, yes. Pero hindi nila hinahayaan na yung blueprint na yun ay maging blueprint lang talaga. Kailangan nila i-transform it into reality, into something that is tangible and beneficial talaga to the community. And I think na yun talaga yung naibigay ni engineer. Hindi lang naging plano. Hindi lang plano talaga. Hindi lang drawing, kumbaga. Tama. Hindi lang drawing, talagang naging reality. And I hope na sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga bulsuan, ay talagang natuto talaga kayo kay Engineer Marasigan. With all the tips and everything, sana po ay nagkaroon tayo ng learnings of what we can do as a future license, as a future professionals that we wanted to in the future. So, thank you so much, sir, for gracing us with your spark story. Talaga naman pong nagbigay ka ng wisdom and inspiration, not just to us, the host, but to all Bulsuans and to all the people that is watching this right now. So, your journey reminds us that success is not achieved overnight. Yes. Hindi talaga siya overnight thing. But through perseverance, passion, hard work, courage, and even a sprinkle of support system, talagang even the difficult times ay kaya nating lagpasan. And we hope po that the lessons that you shared with us today continue to ignite that spark, that alap, that hope, that motivation among our listeners, especially those students po that who aspires to be an engineer or to be a licensed professional in the future to reach their own dreams one day. Once again, thank you po, Engineer John R.V. Marasigan. Grabe, ang dami po naming natutuhan. All smiles pa talaga si Engineer. Nakita natin na talagang gustong-gusto niya yung pag-share talaga ng knowledge with us here at Spark. Salamat po sa inyong grabe, electrifying na story. Talagang makakapag-ignite siya ng spark sa amin. And may you continue to inspire many people, many students, many professionals to take that step, to do it scared, and to continue on showing up. So there you have it, Bulsuans. Your journey might be difficult.
The pressure might be high, but remember, you have the power to ignite your own future. So keep the fire burning and let your brilliance spark. This has been Spark, stories of perseverance, achievement, resilience, and knowledge, the Bulsu Licensure Talk Show. See you in our next episode for more stories of triumph and inspiration. So tune in as we keep this spark Alive. Thank you so much, Thank you so Bulsuans, much. and thank you so much, Engineer. Engineer Sigat. Once again, congratulations po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po, sir.